Good morning, my dear brothers and sisters. Maaga po tayong gumising. Maaga po tayong gumising para po na ayoko pong mawala yung insights, and excited po ako na mag-share maraming mga thoughts na natutunan ko kahapon, mga bagay na kung saan lalo pa akong pinatitibay, no, sa aking pagmamahal sa Diyos. Alam niyo po, hindi ko kaya personally pag wala siya. I always tawag doon, nare-recognize yung pagmamahal sa akin, ang pagising ko sa umaga. Alam niyo po yung feeling na buhay ka pa kasi may plano pa yung Diyos sa buhay mo. Alam po natin yun, di ba? Yung bang given us the life, the knowledge, the wisdom. Alam niyo po, itong programa na to, ito yung magbibigay sa atin, no? Yung parte, no? Magtutulong sa atin yung salitang building the foundation sa isang bato na kahit na anong bagyo hindi matitibag. Kasi pag puno ka dito ng kaalaman sa programang ito na natutunan natin sa isa't isa, no? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng kaalaman, no, ng Diyos, yung mga bagay na para sa inyo parang hindi maganda, just throw it away. Pero yung mga bagay na makakatulong, it work for you, then go. I'm not saying na it works for me, no? Ito'y gumana sa akin, gagana din sa inyo. But yet, this is the Word of God. Ito'y natutunan natin. Lahat ng kabutihan na nanggaling sa Kanya ay magaganda at makakatulong sa ating progression. Na pagpupunta tayo sa simbahan, parang kahit na anong mangyayari, hindi tayo mawawala. Pinapatibay pa natin yung ating testimony at ating faith kasi natutunan natin kay Brother Dave. Natutunan ko sa aking pag-aaral, natutunan ko sa Diyos, natututo din ako sa inyo. Kasi kayo po yung inspirasyon, bakit po ako until now, andito po ako excited. Alam niyo po, malaking tulong po yung comments niyo. Hindi po dahil para na ma-boost lang ni YouTube yung ating mga videos. Marami pa po tayong mga kapatid na mababahagian ito ng mga miyembro at hindi miyembro ng simbahan. But also it given me inspiration. May mga nakikinig para sa akin. Alam niyo yung feeling na yan. So thank you so much, no. I know na hindi ko kayo lubos mapasalamatan, but kayo po yung mga inspirasyon bakit ako everyday, no. Gumigising ako at gumagawa nito kasi alam ko may nakikinig. Alam ko may handang matuto, no, ng salita ng Diyos. So dito sabi ko sabay-sabay tayo. Pati yung sinasabi na tayo, kasi I don't want na i-exclude o tanggalin yung sarili ko. But gusto kong andito ako at sinishare ko sa yung mga pagkakamali ko, yung mga bagay na tutunan ko, no? So I am grateful na gusto ko pag tayo pumunta sa simbahan, strong tayo. Hindi tayo matitinag sa mga offenses, sa mga hindi magandang halimbawa, pero malakas tayo kasi natututo na ako niyan. Natutunan ko 'yan sa mga share ni Brother Dave, no? So lahat po tayo, dito na po tayo, no, sa lesson natin. Good morning, good morning, good morning. Lahat po tayo may pinagdadaanan, no, sa buhay. Base sa sitwasyon, base sa nakaranasan sa buhay. So before that, I'm praying for Heavenly Father na bigyan ako ng kaalaman na naway paalala niya sa akin yung mga mahalagang bagay na gusto niyang ibahagi sa ating lahat. Alam niyo po kahapon, ito yung pag-usapan natin si David itong araw na ito, but background of the story, kahapon I felt the urge talaga sa puso ko yung desire na sabi ko, God, I will stop studying na hindi na ako magpo-proceed ng siguro someday, no, ng aking pag-aaral sa PhD. Sabi ko, even though na gusto ko sana kasi gusto ko po na pagmalaki niyo ako bilang anak. Akin po to, it doesn't mean na mag-aaral din kayo ng mag-aaral. Kanya-kanya din po tayo eh. Like for example, sa inyo pong side, develop niyo yung skills sa pagbabasa. Develop niyo yung skills sa pagsusulat. Develop niyo yung skills sa paggawa ng... Marami pa tayong skills eh. Carpenter, paggawa ng bahay, pag-uukit, no, pagpipintura, sa piano, missionary work. Yun yung mga skills na i-develop natin. It works for you, no? So kanya-kanya po tayo. Sa akin po, sabi ko, I will stop muna. Kasi gusto kong mag-aral sa... patuloy ko yung pag-aaral ko sa BYUI daw kasi hindi naman po tayo mayaman, di po ba? Yung school po na pinag-aralan ko, by the way po, is public school po siya. Medyo mahal lang kasi hindi ko, alam mo yung kalakaran. Pero public school po siya, hindi naman po tayo sobrang yaman, no? Enough lang, tamang-tama lang po.
And then sa BYUI daw, hindi po nakakalam yung mga miyembro, ay di ba sa Facebook parati yung pinopost kasi mura lang po siya, especially po sa mga miyembro, may mga discount. Gusto ko pong bumalik doon sa pag-aaral. Kung tatanungin niyo ako, bakit Brother Dave? Still naka-centered pa rin po sa spiritual perspective natin, eternal perspective. Sabi nga ng isang propeta sa simbahan natin, if it's not spiritual or it's not eternal, forget it. If it's not eternal exaltation, limutan natin. The reason why na bakit ako magpapatuloy sa BYU ay daw na pag-aaral sa emotional resilience na klase. Kasi gusto kong matuto pa ako sa how to help other people in terms sa kanilang mga problema sa depression, anxiety, alam mo yun, worry sa buhay. Gusto kong mag-dive in doon. Kasi tinuturo ko siya every Sunday. Mas gusto ko pang mapa-enhance pa o matuto pa. Kasi sabi ng Panginoon, yung mag-aaral kayo sa saliksikin nyo yung banal na kasulatan. Kasi yung pag-aaral is eternal process siya. Yung walang hanggan yung pag-aaral natin. If we want to improve our life, if we want to improve ourselves, dapat matuto tayo at mag-aral tayo. Yung libro na pinakamagandang pag-aralan, yung banal na kasulatan. Kasi doon tayo nahuhubog. Nung balikan po natin, the reason why, dahil gusto ko na dahan-dahan ay andun ako sa piling, alam mo yun, sa sabak ng aking Ama sa langit, ng ating Ama sa langit. Andun ako sa kanyang kung sa mga manok pa, sabi niya, di ba? Yung parang nasa shelter tayo ng kanyang mga pakpak. Gusto kong bumalik, gusto kong lahat ng ginagawa ko ay nakaayon sa kanya. I miss that feelings back in the day, no? Na sobrang busy sa church, pero masaya ako. Minsan nagmumurmur. Siyempre tao lang, no? Pero masaya, in the end of the day, masaya po. No? Kaya sabi ko kagabi, it's like a strong impression. Sabi ko, God, dahan-dahan. Yung mga ginagawa ko sa buhay is gusto kong iayon sa'yo. Even though na maganda naman yung pag-aaral ko, no? Tatapusin ko sana. But sabi ko, may ibang paraan. No? Parang na-feel ko medyo ito yung muna ang gusto kong gawin. No? Parang gusto ko, in the end of the line, doon parati sa eternal life. Kaya yun po yung ini-encourage ko po sa inyo na kayong araw na ito, pagbulay-bulayin ninyo, kumusta na kaya ako? Andun ba yung sabi nga ng Panginoon na yung pang feast upon the words of God? Parang di ba pag feast, fiesta, as in gusto mong kumain, sabik na sabik tayo, di ba? Ganun din ba tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Ama sa Langit, sa ating Diyos? No? Ganun ba tayo sa Kanya? Kaya sabi ko sa sarili ko, God, gusto ko na dahan-dahan yung mga desisyon na ginagawa ko ay aayon sa inyo. Pag may libre pa akong oras, gusto kong bumalik, no, sa piling ninyo, no? Kasi napakasarap po, no, na hindi po ito dahil sa ibang tao. No. Ito yung natutunan ko ngayon. Do it for Christ. Gawin natin yan para sa ating Ama sa Langit. No? Gawin natin yan para sa ating Diyos. Minsan nagsasabi pa ako kay Panginoong Jesucristo, Heavenly Father. Pero mas maganda kay God na lang, no? Para pangkalahatan na. Sabi nga, as I said, if you glory me, you glory the Father. If you glory the Father, you glory me. No? Sabi ni Jesus Christ. So, that's why I'm using the word God. No, balikan natin. No? So, dapat, natutunan ko sa sarili ko kagabi na, when is the last time na talagang dive in ako? Maliban po sa Come Follow Me, ito po talagang malaking tulong sa akin na natutunan ko yung sa Come Follow Me lesson sa Gospel Library. Ngayon kasi, second day na natin, Tuesday, yung title po is Christ-like leaders serve the people they lead. So, pag-himay-himayin natin to, kasi sa Sunday school, minsan, they just pointing out kung ano yung nararamdaman nila and not finishing the lesson. Di po ba? Dito po, mahimay-himay po natin at base po sa personal experience ko at sa experience nyo na rin na siguro mas powerful pa. Na sabi nga sa pinanood ko sa isang Netflix, if life given you something, basta may pelikula din yung parang mga challenges even sa bata pa sila hanggang lumaki sila. But if kasama natin si Jesus Christ, maging magaan yun, di ba? So dito na po ako ngayon sa sa feeling na
Dahan-dahan, every night. Sabi ko kay God, God, I cannot do nothing without thee. No, God, if wala ka, nung gagawin ko sa buhay, saan ako pupulutin ngayon, di ba? Kasi hindi ko hawak yung mangyayari kinabukasan. Hindi ko hawak anong meron ako. Ano yung pagpapala na meron ako. But dahil sa iyo, no, nakikita ko paano mo ina-align yung buhay ko. If you want to have a peaceful life, please, my dear brothers and sisters, magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang mercy at love, sa Kanyang grasya. No, natutulungan niya tayo na pati yung sarili natin, dahan-dahan. No, nagiging magaan siya, nagiging, I know posible talaga. No, it's a matter of choice. It's a matter of free will na sinerga ng student ko sa akin. It's a matter of free will na gagawin natin every day. Kasi magkakaroon tayo ng transition. Kaya kumakita natin bakit mahirap, Brother Deep, yung transition. Kasi may kailangan baklasin kung sa bahay pa na perspective. Yung isang bahay, no? Pag gusto mo siyang gumanda, pipinturahan mo, hindi. May sisirain ka doon kasi may babaguhin ka, pinapatibay mo yung structure, pinapalaki mo. Ganon din tayo. Minsan akala natin broke na tayo. Feeling natin na parang hindi tayo mahal ng Diyos kasi parang puro na lang mga challenges. Pero sabi ng Panginoon, patience ka lang, anak. No? Patience lang kasi dinirebuild kita, sabi ng Panginoon. Tinutulungan tayo ng Diyos paano tayo maging lumago pa sa buhay. Kasi bilang ama, hindi tayo pababayaan. No? Mayroon akong isang kanta na nakanta ko, hindi pa ako magaling kumanta po. Pero nakanta ko po siya like past 3 days. Ito po yung kanta ni Gary Valenciano na gaya ng dati. Hindi po ako kanta, babasahin ko lang po. Sabi dito, di mo alam ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Ito yung sabi ng Diyos, no? Lumapit ka't ako'y naghihintay. Naghihintay, sabi ng Diyos. Akala natin sa love story, but hindi. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Ano ba dito? Panginoon, yung sabi ng tao, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito, ang buhay natin, iaalay natin sa Kanya. Gamitin mo ako gaya ng dati. Gaya ng, di ba? Gaya ng sa mission natin, di ba? Panginoon, nabulag ako ng kayamanan, ng karangyaan, mandarayang mundo, di ba? Naintindihan tayo ng Diyos kasi nandito tayo eh. Kasi sa mga pangailangan natin, di ba, nakita natin yung mga anak natin, lumalaki, di ba, gusto nating maging maayos yung buhay natin, normal lang po yun, naintindihan yun ng Diyos. Kaya tinutulungan niya tayo, tinatawag niya tayo, nasasaktan siya kasi malaki yung potensyal natin eh. Di ba? Noon, mahal na mahal natin siya, bukang bibig natin siya. Di ba? Dati-rati, laman ng puso mo ay pangalan ko, sabi niya. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa natin siya ng mga hymns. Habang naglalakad tayo, nagmi-missionary work tayo. Nilimot natin lahat para sa Kanya. No, before pa tayo pinanganak sa mundo. No, ang ating ngiti, labi ay may ngiti. Mga matay nagniningning habang naglilingkod tayo sa Kanya. Ngunit ngayon, nagbago tayo. Dahil sa trabaho, hindi na natin siya kinakamusta. Hindi na tayo tumatawag sa Kanya, God, ito pala yung trabaho ko. No? Maganda yung trabaho ko po, God, kasi may time po ako na makapag-isip sa inyo. No? Mga pangako natin, hindi nagwawakas. Nasabi natin, magpapatuloy tayo hanggang wakas. I will endure to the end. Di ba't noon, sa Mew ng Bulaklak, di ba nakikita pa natin, napipicture pa tayo ng first vision. At ihip ng hangin ay kapansin-pansin. Di ba't noon takbo ng oras ay di mo napapansin. Laging naglalambing tayo sa Kanya, lagi tayong nananalangin. No, parang buong araw natin, bukat bibig natin siya. We testify of Him. No, we pray in Him.
And we trust in Him. Ano nangyari? Ngunit ngayon, naglaho na. No? Ng mga panahon natin, marami tayong excuses sa buhay. Sabi ko tayo, kasi kasama po ako dun. Nung siglat na miss natin, nawawala na. Sabi natin, God, busy ako eh. Sorry na ha, pag may time, balikan kita. Na pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Kailangan pa ba natin yung pagmamahal ng Diyos? Kasi mahal niya tayo eh. Pero tayo, saan yung pagmamahal natin sa Kanya? Dati-rati, mga pangako ko'y kandung at mutlakas, yung pangako ng Diyos, sinawakan natin. God, alam ko di mo ko pababayaan. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba't noon sa kaibigan mo'y ako'y bukang bibig? Nire-refer pa natin siya. No? Uy, friend, simba ka. No? Simba ka kasi andun yung Diyos. Tinitestify natin, pinaglalaban natin, pero ngayon, takot na tayo, nahihiya na tayo. Kasi mga ginagawa natin. Bakit ngayon? Anong lamig natin sa Kanya? Sa ating Diyos. Nasasaktan siya. Di pagpansin sa Kanyang pagmamahal sa atin. Sabi niya, lumapit kayo. No? Na-miss ko na kayo. Mga anak ko, lumapit kayo sa akin. Magsimba kayo. Huwag niyong pakialaman yung mga kapatid niyo. Kasi mga walang yayan, di ba? Huwag niyo Huwag niyo pakialaman. Sige lang, okay lang. Na-offend kayo nila, okay lang yan. Kasi tao din sila. Pero andito ako. Mahal ko kayo. Ako'y naghihintay. Ako'y nasasaktan sa ginagawa niyo. Sa hindi niyo pagpapansin sa aking pagmamahal na gusto kong ialay at bigay sa inyo. Sabi natin, God, sorry ha. Sorry talaga. Kasi ako'y nabulag na mandarayang mundo na ginagalawan ko. At dito napapasok yung repentance. God, patawarin mo ako. And we make promises again. We renew our tipan, our covenant to God. No, mga kapatid, mula ngayon, oh God, this July 1, kasi advance ko po itong ginawa, yung video na to, July 1, 2026. Ang buhay kong ito'y iaalay ko sa iyo. 'Di ba? Napakatamis. Iaalay ko sa iyo, God. Ako'y magtatrabaho kahit na awayin ako nila, no, ng covenant people mo, ng mga kapatid ko sa simbahan. Ako'y maglilingkod. Kahit sabihin pa nila ako'y nabaliw na, ako'y maglilingkod sa iyo. Mag-aantay ako. Ako'y magmi-missionary work kahit wala akong kasama. Isasama ko yung anak ko, isasama ko yung kaibigan ko. Magbi-missionary work ako. Hindi ko papansinin yung oras na sinispend ko. Gamitin mo lang ako gaya ng dati. Gaya ng dati, God. Gaya ng dati. Amen. Mga kapatid, napakaganda po ng kwento. Grabe na balik sa akin nostalgia, no? Balik sa akin yung mga alaala, no? Wala akong tubig dito, dala. When we were in grabe yung spirit ngayong araw na ito. Sabi ko, okay lang, pagalitan ako sa school. Masama naman yung panahon, no? Actually, gumagawa pa ako ng lesson in advance. Kaya, para po na hindi po, parang hindi yung parang nagmamadali ako dahil meron akong hindi nagawa. No, kasi itong lesson na ito, ginawa ko po siya is June 23, 2026. Pero ito po ay para sa July 1. Ayun, 5 o'clock in the morning. Ito po ay pagising nyo po, gusto ko po na mapapakinggan nyo. Kahit nasa trabaho kayo, nilagay lang kayo ng headset. Alam nyo po yun. Kung anong libre nyo po, pwede nyo po i-download. Kasi, napaganda po. Ako, it changed my life. You know, pag-aaral na to. Kasi gusto ko po siyang himay-himayin. But, yun na po tayo sa ating lesson. Just sharing my thoughts, my feelings sa inyo. Kasi hindi po kayo iba sa akin. Mga kapatid ko po kayo, pamilya. If mag-falter man po ako, pero hindi magpa-falter yung pagmamahal ng Diyos. Yung Tagalog, kahit po na ako po ay bilang tao, nagkamali man, pero yung pagmamahal ng Diyos, yung turo niya ay hindi magkamali. Kaya, pagtitingnan natin, pagtunay yung ating pagmamahal sa Diyos, darating yung araw na pag mahina ako, kayo yung aangat sa akin. Kasi yun dapat Aangat niyo po ako, iaangat niyo po ako.
At kayong mahina, ako po yung mag-aangat sa inyo. Magtulungan po tayo. Hilahan pataas. Alam niyo po yun. So yung tunay na leader, dito na po tayo. Kasiyahan naman po tayo. Medyo firm, medyo bold, no? Na para matuto tayo. Ito din isa sa mga magbibigay sa atin ng kaalaman na, Brother Dave, thank you Talagang ito pala yung nangyayari. Kaya alam ko na. Kaya hindi ko susundin yung mga maling mga kultura. Kasi hindi yung kultura ng Diyos eh. Naalala ko noon, yung quoting, President Tobias, no? If sino nakakilala kay President Tobias, sabi niya, sa simbahan, may tinatawag tayong black dots. Yung mga kinaugalian natin, pero hindi yung kultura ng Diyos. Kultura yun natin na ginagawa. Isa po na kagabi, pinag-usapan natin ng aking, di ba narinig nyo rin siya dito sa ating podcast? Kasi gusto ko sana yung setup sa susunod, yung parang live siya, na may mga video talaga, kaso dapat tayong budget po, na live siya, may mga miyembro po doon. Siyempre, magbibigay din po tayo sa kanila ng funds, no? Yung parang talent fee, kung ano yun ang tawag doon, no? Kasi, pag ako po, devotion ko to, pero hindi lahat ganun eh. So, may pamilya din po sila. If meron po tayong fund one day, live po siya. Hindi man live, parang naka-video na po kami sa isang table na talakayan talaga. Na it will took 1 to 2 hours. So, magbibigay po tayo sa kanila ng funds. So, okay naman po yung mga gamit natin. Kailangan po natin ng space. Yun po na isa sa mga goal ko. Na para makita nyo rin po ako everyday. Yung parang hindi lang po siya puro voices lang yung naririnig nyo. As in, makita nyo yung mga reaction ng ibang membro. No? So sana one day, with God's grace, no? Kasi gusto ko pong ialay sa kanya yung I'm not young, my dear brothers and sisters, that yun ang sabi ko sa kaibigan ko. Maglulukuhan pa ba tayo dito? Kasi ayoko po talaga yung lukuhan eh. Ayoko po talaga yung plastikan, ayoko pong gamitan. Ayos sa kaibigan ko, maglulukuhan pa ba tayo dito? I'm not young, hindi ko lang po i-reveal yung age ko, pero sabi ko, hindi na ako bata. No? Sooner or later, hanggang ano ba yung edad natin, mag-aabot pa tayo ng 100, di ba? Agnas na tayo nun, di ba? So, the point I'm telling na, habang tumatanda tayo, nagiging realistic tayo sa buhay. No, nagiging tinitingnan natin kung ano ba yung tama at ito yung sundin natin kasi hindi tayo pabata eh. What if isang araw unin tayo ni God? Sinusustain niya lang tayo kasi mahal niya tayo eh. At kailangan niya tayo, nagtitiwala siya sa atin na gagawin natin yung part. Sinusustain ako ng Diyos. Kasi siguro pag hindi ako sinustain ni God, wala ako dito ngayon. Siguro 6 feet below the ground na ako. Di ba? So, I want, no? So, sa mga yung bang, ano na sila, yung bang sanay na sila, and they feel na I'm doing the right thing. No? If you pray na I'm doing the right thing, ito yung katotohanan kasi minsan nagtatago tayo sa harap ng camera para masabihin yun. Parang, ganun siya, no? Pero gusto ko na, this is reality, no? So, the way I share the lesson, gusto ko yung realidad. Na para magamit natin sa talagang in real life situation. Magamit natin sa buhay natin. No? Hindi siya wishful thinking or bulaklak lang. Ito talaga yung tunay na nangyayari. Especially dito sa Pilipinas. Okay, let's go sa tunay na leader. Bago tayo mag-dive in. Kagabi, nag-usap kami ng kaibigan ko. Yung prinsipyo niya, malayo sa prinsipyo ko. But need ko lang na i-open yung mind ko to listen. Kasi yung pinag-uusapan natin dito, ganun kami mag-usap. Ito yung sabi niya, minsan sa ating simbahan, we are spiritually in tune. Paglabas natin sa simbahan, wala na tayo. Bakit? Hindi tayo street smart. Ibig sabihin nun, na yung pang we thought na if we are spiritually in tune sa loob, paglabas natin, yung mga tao ay yung bang makikisama sa atin pero hindi po yung nangyayaring ganon. Either you like it or not, that's the truth. No? We need maghanap ng trabaho. Diba? We need na mag-aral. Ano ba yung ginagawa natin? Diba? Pero nangyayari, minsan na manipulate tayo, nagagamit tayo kasi nga, tinadala natin yung sa loob ng simbahan sa labas. Ano yung Brother Dave? Gusto ko tatanungin niyo ako mas deepin pa kasi parang di ko gets eh, di ba? Okay, ganito 'yun. Bigyan natin sa example. Isang return missionary, no, na talagang spiritually in tune siya. Pag-uwi niya,
Gusto niyo mag-serve. Tulad na lang sa akin para mas maliwanagan kayo. And then, paglabas ko sa church, ibig sabihin nun, yung buhay ko, nagtrabaho na ako, no? Nagtrabaho ako first time na maging isang guro. 7 years na ako dito. So, sa first day ko, first time na naging teacher ako, for 4 years, yung feeling ba na, if you are in the service of your fellow being, ye are in the service of your God. Tama po ba? Pag tayo naglilingkod sa kapwa natin, naglilingkod tayo sa Diyos. Is that correct? Sabi ni Benjamin, correct. So wala ako dun, maganda yun. Pero, dahil hindi ako naka-missionary attire, nalimutan ko na gustong-gusto yun ng mga taong gagamitin ka. If you're in the service pala, if you're fellow being, you're in the service of your God. Sige, Sir Dave, pagawa ako sa'yo ng ganito, pagawa ako ng ganito. Minsan yung trabaho ko, hindi ko nagagawa. At lumalabas pa na hindi ako effective as teacher. Kasi, mas inuuna ko yung trabaho nila kaysa sa trabaho ko. Akala ko exempted na ako eh. No, pagpapagalitan ako, bakit hindi gumawa ng lesson plan mo? Bakit hindi ko gumawa ng ganito? Bakit hindi prepare ng ganito? Nag-gets nyo na po? Tapos, nagagawa ko yung sa kanila kasi nga, yung sa isip ko, if ye are in the service of your fellow being, ye are in the service of your God. Yung mangyayari yung gagamitin ka nila. Tapos ayaw mong tumanggi kasi akala mo naglilingkod ka, sayang-saya mo. They are using you. Ginagamit ako nila. Taking advantage of me dahil sa aking ugali na serve na ako ng sir. Ang bait ni Brother Dave. Talagang hindi yan nagno-know. Kasama akong teacher, ganun. So, nangyari, na-abuse ka na. So, yung salitang ganyan, so naintindihan po natin na case-to-case basis. But gusto ko pong matandaan ninyo, malaman, especially those na mga return missionary, na hindi po lahat ng sitwasyon ganun. Kasi ako po pinanganak na introvert eh. Okay lang pag street mart ka na, and then naging membro ka sa simbahan, and then paglabas mo sa street ulit, parang hindi ka na nila maano kasi alam mo yung kalakaran eh. Pero kung introvert ka, nag-mission ka, paglabas mo, talagang wala kang alam sa kalakaran sa labas, pwede ka nila maugamit. Nakita po natin. So, kailangan na, imaginin po natin na gamitin natin yung spiritual na aspeto sa magandang pamamaraan. Kaya maging matured po tayo pagdating sa labas. Isa din po sa concern, kaya ito po siya. Ano yung kalakaran sa labas? Sabihin na natin. Kung sino, sabi ka ng isa kong nakausap na hindi ko gusto no? Kung wala akong kukunin sa'yo, hindi kita kakausapin. Ito po yung hindi maganda. Diba? That is against the rules or commandment of God. Na pag wala siya daw kukunin sa akin, hindi niya ako kakausapin. Meaning, yung kakausapin niya lang, yung mga taong mayayaman, yung parang may person of interest. Parang pag sa isang party, sino kayong mayaman dito? Sino kayong politiko dito na pagkaibiganan ko para may kukunin ako sa kanya? 'Di ba? Either ma-promote ako, ganun yung kalakaran sa labas, 'di ba? So, pag ganun yung mindset natin, hindi din po maganda 'yon pag gagamitin natin sa loob ng simbahan. 'Di ba? Kasi sa loob ng simbahan, pantay-pantay tayo. We taught na dapat maging true tayo sa ating pakikutungo sa ibang tao. Okay, minsan may biglang tatawag, hindi ko alam kung sino, kaya inaano ko muna, hindi ko muna sinasagot kasi if importante yan, magte-text din yan, di ba? So anyways, sana ba tayo? So yun so hindi din po maganda mga ganun po ugali. Yung isa din po na natutunan ko na minsan na hindi maganda na dalhin yon yung street mart na yon sa loob ng simbahan. As in, nakikita ko din po yun sa sarili kong mga mata. Halimbawa, yung bang kailangan makabili tayo ng sasakyan para tawagin tayong leader sa simbahan. Oh, ano yun? May napansin po kayong ganon? Di ba? Yung nagre-regalo o nakikipagsama o ibig sabihin na nakikisama. No, kung sino yung mga mataas na calling, samahan natin para susunod. No, tayo na yung pagiging totoo. Kung yan yung kalakaran sa labas, doon natin gamitin sa labas. Huwag natin gamitin sa loob. Kasi po hindi nagiging maganda.
Yung tawag ng isang Batikan na leader na sabi sa akin, di mo alam, Brother Dave. Sabi ko, ano po yun, kuya? May tinatawag tayong spiritual politics sa loob ng simbahan na sana hindi dinadala sa loob ng simbahan. Sa labas yun eh. Pag sa loob ng simbahan, naniniwala tayo sa tinatawag na yung tao tinawag siya by revelation, by prayer. Di po ba? So, yun. Di ko napapahabain. Baka ma-foul tayo doon. But I'm telling the truth. Kung nakikita nyo, kung pansin nyo, alam nyo yan. Kasi hindi na po tayo bata. Hindi po tayo parang hindi po tayo na gusto ko malaman ninyo para na pagdating ng araw hindi kayo mawawala. Kasi alam nyo na eh. 'Di ba? You've been educate, no? That's the right term na ano lang naiisip ko ngayon, no? Yung parang na-educate na ako niyan. Alam ko na yan. So hindi na ako mawawala. Normal lang pala yan kahit saan ka pumunta. So ngayon yung advocacy mo, katotohanan. Dalhin mo yung katotohanan sa loob mo. Dalhin natin yung katotohanan sa loob natin. If that's the kalakaran, hindi natin yun maiwasan. So alam natin, hindi tayo maloloko, no? Alam natin. But keep that in mind lang. Wag tayong i-push talaga natin. Wait, hintayin natin yung Diyos. No? Kasi in the end, party yun para umunlad tayo. Di po ba? Party yun para na maging matibay tayo. Alam niyo, nakuha ko po itong The Way I Talk na ganito sa isang Area 70 sa simbahan. Napakaganda po ng talk niya. Pero wala pa ako dun eh. Narinig ko lang. Sabi niya, kung ang tithing na mamaho, mabaho na tayo lahat. Grabe no, napaka-powerful. Napaka-bold ng sinabi niya. Kung ang tithing daw na mamaho, mabaho na tayo lahat. So ano ba yung big sabihin nun? Sabi niya, ang sigarilyo at alak, kinokondem natin. Pag nakita rin si brother na nanigarilyo, parang ang sama-sama na, right? Hindi naman nilalahat ko po. Pag si brother nakitang umiinom, kinokondem na. Di ba? Pero, pag yung isang tao, hindi nakapagbigay ng tamang tithes, hindi ko no-condemn. So, anong kaibahan? Kasi dalawa naman sila commandment by God na dapat nating sundin. Di po ba? Dahil ang tithes, hindi nakikita ng mga tao. Nakikita lang ni Bishop kasi doon tayo nagbibigay ng clerk, ng counselor. Pero, yung sigarilyo, alak, nakikita. Di ba? Mabaho siya. Malaman mo talaga na nigarilyo. Kaya sabi ng Air 70, kung ang tithing na mabaho tayong lahat. So, why we judge other people? See how bold ang tawag ng statement niya for us to learn na hindi lang ito para simbahan, bulaklak lang kasi pag hindi tayo aware, konting lang, mawawala tayo. Pero pag alam natin sa sarili natin, hindi tayo mawawala. Di po ba? Okay, so tunay na leader, ito na po tayo. Yung tunay na leader is naglilingkod sa tao. Di po? Naglilingkod tayo sa tao. Sabi sa 1 Kings chapter 12 verse 120, no? So ang tunay na leader ang dito is naglilingkod sa tao. Kung ikaw ay nagiging lingkod ng bayan, sila ay magiging iyong mga lingkod magpakailanman. Napakaganda po ng sinabi, no? Na pumili ng paglilingkod, hindi ng kapangyarihan. Kasi minsan yung mga tao, yung parang leader sila, pero sana 'di ba kung titingnan natin leadership, ano ba yung leadership? Leader is to lead by example. Leader is kasi kinuha natin yun eh. 'Di ba? Sinumpaan natin yun. Ibig sabihin nun, inaalala natin yung mga sinasakop pa natin. Kung tayo leader, naglilingkod tayo sa kanila. At sila din maglilingkod sa atin and vice versa. Ang sabi ng Panginoon, it's better to give than to receive. Yung nangyayari is, gusto ko maging leader kasi, di ba? Parang lumuluhod pa tayo. Parang natatakot tayo sa kanila. O parang we feel na, ay, mataas sila. Dito lang ako sa baba. No? Sundin natin yung halimbawa ni Jesucristo sa Matthew chapter 20 verse 25 to 28. Yung leader naglilingkod ng tapat. Yung leader marunong magpakumbaba. Yung leader alam paano magmahal. Kaya chinachastise tayo ng Panginoon. Marunong tayong makinig. Hindi lang tayo pinapakinggan. No? Hindi lang tayo magaling magsalita. Ayun, di ba?
Minsan napakagaling ng mga pagsalita nila, yung mga pangako nila. Pero after ng talk na yun, ng speech na yun, babalik sila sa sarili lang comfort zone. And they don't care what's happening sa sinasakupan nila. 'Di ba? Makatao at mapagmahal. Ibig sabihin ng makatao, humanity. Ibig sabihin tinitingnan niya, kawawa naman si brother, kawawa naman ganito, tulungan natin. Kasi leaders kay, may resources kay. Tulad ni David, 'di ba? Kaya andun yung pagmamahal kasi may dalawang klase kasi yun eh. Gusto ko mang leader kasi gusto ko yumaman. O doon pa lang mali na. Gusto ko maging leader para maging para ipagmalaki ko sa mga kabatch ko. Doon pa lang mali na, 'di ba? Kasi yung pagiging leader, nakapatong yung mga responsibilidad natin. Nakapatong yung bigat at weight ng responsibilidad natin. Kaya yung iba, gusto na nila yung tawagin na leader, pero ayaw nila yung responsibilidad. Okay? Kaya kailangan meron tayong humanity at pagmamahal. Kasi pag tapat yun, nakakapagod yung pagiging leader. Kasi kahit na sarili mo, time, isasakripisyo mo just to help others. Yung parang gusto mo silang puntahan sa kanilang bahay, gusto mo silang kausapin. Hindi mo magagawa pag mag-isa ka lang. Pero pag nakita yan ng mga counselor mo, may inspire din yan. Andun papasok yung delegation, sabay-sabay kayo nag-work. Ng isang branch, grabe. As in 300, abot 300 sa isang branch lang yan. Kasi nakikita ng mga miyembro kung paano yung leader nila marunong makinig, makatao at mapagmahal, handang maglingkod. Hindi lang pinaglilingkuran siya, handa siya maglingkod. Siguro self-spoken yung leader, ibig sabihin ng self-spoken, yung parang tahimik lang siya, hindi siya ganun ka vocal or paasa, pero makita mo na pagkailangan mo sa ospital, if nanganak yung asawa mo, andun siya. Kanya, parang sinasamahan ka niya, tapos nakatawa pa kayong gano'n, di ba? You create a bonding, tapos pag namatayan kayo, andun din siya, nakikiramay, di ba? Hindi lang sa good times, but those sa mga time. Tapos sinachastise ka niya, o pinapagalitan, or kina-counsel ka niya sa mga panahong parang hindi mo na inalagaan yung pamilya mo. Di ba nakakaganda ng feeling, naging parte yung leader na yon sa pag-unlad ng buhay mo. Yun sana yung leader. Kasi hindi naman po tayo perfecto. Pero wag nating gamitin yung pagiging imperfection natin, yung imperfection na yon para justify natin yung mga pagkakamali natin. Tulad ng natin naririnig. Maging patient kayo sa akin kasi hindi ako perfecto. And then, ano ang kasunod? Mas gusto natin, di ba, either you and I, mas gusto natin yung leader na nakikita. Di ba? Hindi lang sa taas nakatayo at tinitingala. Gusto natin yung leader na nagtatrabaho tulad ni Jesus Christ, mismo Jesus Christ. Napupunta ka niya sa bahay niya sincerely. Pag-give promises talagang tinutupad niya. Yun yung mga leader handang maglingkod. Humingi ng karunungan. Humble din siya. Natanggapin yung pagkakamay. Humingi din siya ng tulong sa mga kinasasakupan niya. Sabi niya, hindi ko ito kaya. Pero kakayanin ko ito pagsama-sama tayo. So hindi lang ibig sabihin na sinasabi niya yon, but inuumpisahan niya. Ginagawa niya. Siya yung nangunguna, siya yung nagli-lead. If gusto niyo ng ministering, dapat siya yung manguna sa ministering. Hindi pwedeng, mag-ministering tayo kasi kailangan. Kasi leader niyo ako, may mga kahinaan ako, so be patient on me. Kasi babalik ako sa comfort zone ko. May trabaho kasi ako eh. Kayo nang bahala dyan. So hindi mag-work yun. Kailangan manguna ka. Gusto nilang makita na nagsakripisyo ka. Bishop, bakit ka nandito? Or branch president, bakit ka nandito? Di ba may trabaho ka? Wala kasi naisip ko, mas mahal ko yung Diyos. Di ba? Parang boom. Grabe yung faith ni president. So dapat, may inspirasyon na tayo. Di ba? Ano nangyay si president? Nawalan ako ng trabaho. Balan. Bro, personal choice niya yun. Di ba? Ano yung effect nun? Pero may backup plan naman ako. Diba? Meron akong mga negosyo. And meron akong bagong trabaho ngayon. Simple lang siya pero magaan sa loob. So doon natin nakikita yung totoong leader. Na hindi yung nag-stop ka ng trabaho tapos biniblame mo naman yung mga members. So ibig sabihin nun, that is personal choice.
At tulad yung pinapakita, pamamagitan ng sacrifice. You want other to sacrifice, pero sarili mo, hindi ka marunong mag-sacrifice. So, kailangan magsisimula muna sa leader, yung sakripisyo. Kasi magra-radiate yan eh. And yun ang maganda kasi you will be an inspiration sa mga next generation. No, hindi lang puro forma pala. Talagang makikita mo talaga. Sa baha, andun siya. Parang mamamatay-matay na si Bishop or si branch president, pero makikita mo talaga, superhero siya namin. No, bakit natin ginagawa yun? Kasi gusto natin i-please Heavenly Father. Napakita natin yung tunay na pagmamahal. Tunay na marunong makinig, na makatakot mapagmahal, handang maglingkod, at humingi ng karunungan sa Diyos. Ikababaang loob kasi may mga leader na ayaw tanggapin pagkakamali. Wala akong mali, leader ako bakit ako magsusorry? At hindi marunong humingi ng tulong. Pero gusto niya na magtrabaho kayo. Parang, oy, ikaw anong trabaho mo? Sige, gusto kong gawin mo to, bahala ka na kung mawala ka ng trabaho. Pero siya, hindi ginagawa yun. Dapat manguna ang isang leader para na maging successful yung trabaho. Di po ba? Yung trabaho ng Diyos. Pamunuan ay pribilehiyo upang maglingkod. Hindi kapangyarihan upang pag-arian. Di ba? Yung nangyayari ngayon outside the church. Huwag natin pag-usapan yung politics kasi alam naman natin. But inside the church, ito yung maganda kasi if handa tayong matuto, makita natin na ito pala yung katotohanan. Kasi yung katotohanan will set us free. Sabi nga, di ba? Yung katotohanan, ito yung magpapalaya sa atin. Minsan ay natanggapin yung katotohanan pero gusto nila ng magandang result. Hindi po maganda yun. Kasi ang mga leader na katulad ni Kristo ay naglilingkod sa mga taong kanilang pinamumunuan. Di ba? Pagkatapos ng kamatayan ni Haring Solomon, ang kanyang anak na si Rehoboam ang naging hari ng buong Israel. Sa panahong ito, mabigat ang pasaning dinadala ng mga tao dahil mataas ang buwis at sa pilitang paggawa na pinapataw noong panahon ni Solomon upang maitayo ang templo, palasyo at iba pang malalaking proyekto ng kaharian. Nang maupo si Rehoboam bilang hari, lumapit sa kanya ang mga tao sa pangunguna ni Jeroboam at nagsumamo, no? Kasi sa time ni Solomon, napakalaki, napakahirap, paggawa ng templo, grabe yung mga sacrifices nila. So nang si Rehoboam na yung naging hari, ang kanyang anak, so pumunta yung mga bayan ng Jerusalem. Siguro para mag-amend o humingi ng tulong. Sabi sa unang hari, chapter 12, verse 4, pagkaanin mo ang mabigat na pamatok na ipinataw sa amin ng iyong ama. Sabi nila, Rehoboam, pagkaanin mo naman yung pasanin na ibinigay na yung ama na si Solomon sa amin. Tulungan mo kami kasi nanghihirap na kami noon pa. 'Di ba yung sa pilitang paggawa at ipapataw noong panahon ni Solomon. 'Di ba? Yung pera, as in, imagine natin wala kang choice, magtatrabaho ka. Kaya sabi nila, Rehoboam, sa pangunguna ni Jeroboam, para magkahawig, Rehoboam, Jeroboam, J at R lang yung pinagkaiba. Pagaanin mo naman, no? Dahil sa panahon ng iyong ama, kami talaga ay nagsakripisyo. No? Gusto na naming makaramdam ng kapahingahan. Nagkaroon si Rehoboam ng pagkakataong makuha ang puso ng kanyang mga nasasakupan. Iyon na sana. Sabihin niya na, sige, nagsakripisyo ka ng ilang mga taon, panahon na papagaanin natin. Yung mga taxes ninyo, babawasan natin ng malaki. No, yung pagtatrabaho ninyo, babawasan natin. Hindi na buong araw. No, ngayon, magkakaroon na tayo ng prosper sa land. Yun sana, para makuha niyo yung puso ng mga tao. Humingi siya ng payo mula sa matandang tagapayo na naglingkod sa kanyang ama. Ang kanilang payo ay simple. Kung ikaw ay magiging lingkod ng bayang ito ngayon at sasagot sa kanila ng mabubuting salita, sila ay magiging iyong mga lingkod magpakailanman. No? Pag
ikaw magkakaroon ng concern sa kanila. Sila'y magiging lingkod mo magpakailanman. Rehoboam, na ating mababasa sa unang hari, chapter 12, verse 7. Napakaganda, di ba? Kaya yung mga elders natin, huwag nating hamakin sa simbahan kasi minsan nagjo-joke-joke lang yan. Pero malalim yan. Yung wisdom na meron sila for how many years? Ito side topic. Merong dating stake president na nga lang si President Custodio sa mga nakakilala po dito sa Negros Occidental. Alam ko maraming nakakilala sa kanya. President Custodio is 80 plus na kung magna 90 na. Pero nagtatrabaho pa rin siya bilang traffic enforcer. So, sa La Carlota may tinatawag po kaming Pasalamat Festival. Okay? And then during that Sunday, yung kaibigan ko nito, kasi alam, kung maintindihan nyo, sa hirap ng buhay, nagkasakit siya, hindi siya tinulungan. Particularly, yung pinaka-last resort ng simbahan. May kasalanan bang simbahan? Wala. Pero yung mga namumuno. So, yung desire niya, sabi niya, Brother Dave, talagang wala na akong choice. But ito yung isa sa naisip ko, yung content, pagiging content creator. Ito po yung part-time namin. Sabi ko sa kanya, it's Sunday Sabi ko sa kanya, Sunday, brother. Sabi niya, press for once. Sabi sa akin, Elder, kunan mo lang ako ng video, hindi ka magpe-perform, ako na lang. Pasalamat kasi sobrang daming tao. Real talk po. Si President Custodio is a stake president, naging branch president or bishop, naging regional, something mataas yung mga katungkulan niya, patriarch sa amin. Pero ngayon, hindi siya naging patriarch dahil, ano po siya, district kami. La Carlota district, kaya walang patriarch sa amin. Imagine, ganun na yung mga natamo sa buhay, doon na kami. Kukunin ko yung camera ko, daming tao, nahihiya kasi ako kasi, parang introvert pa ako that time. Pero ngayon, medyo okay na. Okay. Sumaya, yung kaibigan ko nag-perform, kumanta, maraming tao, Sunday, andun si President Custodio. Okay? Makita natin yung qualification, napakataas Anong ginawa niya? Tuwang-tuwa siya. Naintindihan niya kasi wala akong ambag sa inyo Hindi ko nga ramdam yung sakripisyo, yung suffering niyo. Tapos, I will, di ba, judge ko pa kayo. Yung ginawa niya, sige, magta-traffic ako dito para maka-perform kayo. Di ba? How I love that person. Para sa kanila, parang wala na daw. Parang puro joke-joke lang. But, to be honest, if I could say bad things sa inyo, but that person, that old man, elders of Israel, yung tinatawag natin dito, naintindihan niya yung sitwasyon kahit hindi niya pa alam. In that old age. Kaya yun talagang, if I'm going to talk sa mga pulpit, talagang isi-share ko yun. Hindi niya inusgahan yung kaibigan ko. Hindi niya inusgahan ako. But at what, nirespeto niya. Hindi na sinasabing sinusupport niya, nirespeto niya. Dapat ganun tayo, no? Yung mga old na mga membro, pakinggan natin. Ako, pag magsalita sila, tinatawanan sila ng mga new Kasi kala nila walang saysay. Not making sense para sa akin. Makapagsalita na ako ng masasama sa inyo kung pwede lang di ba? Anong karapatan nyo? Yung paglilingkod nito, mas may sense yung sinasabi niya, di ba? Kung talagang bibigyan lang natin yung mga leaders na mga old, hindi naman yung kahit naman yung mga nakakatandang paurong, pag talagang sabihin natin sa kanila, we need your help spiritually. Doon mo makikita, my dear brothers and sisters, yung punch, yung sipa ng kanilang testimony at kanilang karunungan. Hindi sila naging tumagal sa simbahan kung wala silang alam. Handaan po natin yon. Kaya yung respeto sa kanila, ito yung sinabi, napaka-powerful Nang nagtanong sa Rehoboam, sa mga elders, yung mga matatanda. Kasi yung elder sa atin, mga bata pa May mga elder yung matatanda. Pero di ba? Pag sinabing elder sa atin, mga bata yan. Yun ang tawag, yun ang call. But yung mga elder, Israel, matatanda. Marami naman tayong matatandang mga elders, yung mga senior service missionary. Di ba? Mga senior missionaries, di ba? Full-time senior missionaries, di ba? Matatanda din sila. Kaya nare-respeto at minamahal ko po kasi mahal ko yung mga lulot-lola ko Wala na pa akong lulot-lola. No? Kaya mahal ko po sila. Kaya yun lang yun, pagmamahal at respeto. When
Rehoboam asked the elder, sabi ng mga elder sa kanya, kung ikaw ay magiging lingkod ng bayang ito ngayon at sasagot sa kanila ng mabubuting salita, sila ay magiging iyong mga lingkod magpakailanman. Napakaganda po, no? Pero, anong ginawa ni Rehoboam? Ngunit hindi pinakinggan ni Rehoboam ang matalinong payong ito. Sa halip, nakinig siya sa kanyang mga batang kaibigan na nagudyok sa kanya na maging mas maigpit at mas mabagsik kaysa sa kanyang ama. Yun. Di ba yung mga elders sa, sa branch ninyo, maganda sana, di ba? Mayroon tinatawag na high council, mga matatanda na yon. At pinapakinggan, dapat ganon. Hindi yung, I reject na kayo. Mayroon akong district president, parang hindi na pinapakinggan. Tapos na. Kasi para sa kanila, tapos ka na. No? Pero, iba yung feeling na papakinggan natin kasi mas nauna sa atin to ng ilang mga dekada, ilang mga years. May mga wisdom to na talagang golden, no? Pero ang nangyayari, nakikinig sa kapwa nila na mga bata. Wag kang magkaroon ng heart na tumulong. Yung isipin mo, paano ka magiging mission president? Ha? Ganun ba yun? Di ba? Urge for power and glory. Popost sa Facebook. Ito na ako ngayon, humble lang. Ano yun? Yung tunay na paglilingkod, mga kapatid, ay pakikinig sa salita ng Diyos. Sa mga nakakatanda, pero hindi pinansin ni Rehoboam. Doon siya lumapit sa mga mga batang kaibigan. Sabi sa kanya, ano pa, mas higpitan mo pa yung ginawa ng ama mo. Kung ganito ka lupit yung ama mo, mas lupitan mo pa. Mas pumataw ka pa ng mas malaking tax. Mas pumataw ka pa ng malaking serbisyo nila sa'yo. Ano nangyari? Dahil dito naghimagsik ang 10 tribo ng Israel at nahati ang kaharian. Nabuo ang hilagang kaharian ng Israel at ang timog kaharian ng Juda. Ang isang maling desisyon ng isang leader ay nagdudulot ng pagkakahati ng buong bansa, di ba? Kaya makita natin bakit nahahati yung branch. Bakit nahahati-hati? Bakit mayroong mga grupo-grupo sa isang branch? Pag ganun, brother and sister, kasi hindi nagkakaisa. May mga prinsipyo na nilalaban. Pero pag nagkaisa tayo, huwag tayong makinig sa salita lang ng tao. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Dahil doon tayo magkakaisa. Naniniwala ako pag lahat nagme-missionary work, magkakaisa. Kasi doon mag-neutral . Mayaman ka, maglakad ka. Mahirap ka, maglakad ka. Meron bang special treatment doon sa missionary work na pag mayaman ka, hindi ka maglalakad. Di ba kasi iba yung feeling na naglalakad kayo. So nagkakaroon ng neutralize sa isang branch or ward. So ibig sabihin nun na mag-work yung banal na espiritu. Yun lang yung sekreto doon. I-try nyong i-observe yung isa-isang branch or ward. Pag ilang % lang yung nagme-ministering, basically, anong mangyari? Di ba? Alam na natin yung result Ayun. At hindi lang yun, mag-radiate yung sa bawat family. Parang yung feeling na parang pagod or parang hindi naman boring, yung parang hindi ka ba excited, nakuha po natin, di ba? Kasi iba yung feeling na umuulan, halimbawa, tapos may kumakatok. Akala mo utang yung kumakatok. Nang binuksan mo, si brother, sister, napadalaw kayo. Wala, gusto lang namin kamustahin kayo. Di ba yung feeling? Grabe, nagsakripisyo yung dalawa. Umuulan pa dito. Tanghali. 12 o'clock, umuulan. Pumunta sa bahay. O gabi. Hindi manghiram ng pera, kundi mag-share ng gospel in Jesus Christ o mga musta. Hindi lang once, pero most of the time. And that's how the power of yung Diyos na gumagalaw sa word. Pero pag hindi nakikita ng member yun na ginagawa ng leader, hindi mangyayari yan. So bilang leader talagang isipin mo, sino kaya sa ward namin? Ilang membro meron ako? Okay, meron akong 20 na families. Halimbawa lang or 30 na families. Sige. So sa isang linggo, makapagbisita ako halimbawa. Kasi, gusto mo talagang maglingkod Realistic speaking,
tatlong pamilya. Gagawin ko yan every Sunday afternoon. Mag-spend ako sa isang pamilya ng siguro 1 hour, di ba? Every Sunday or every other day. I-divide ko yun. So, 3 sa isang buwan, meron akong pinin nating 10 at pa ako ng isa. So, within 3 months, nalibot ko na yung buong ward namin, di ba? Maliban na lang siguro kung yung ward mo malayo, like for example, sa bukid. Pero kung nasa syudad ka lang, gusto mong patibayan, tapos makikita mo next week yung mga members, gumagalaw sila kasi nakakahiya naman. Si bishop lang o si branch president, di ba? Pero if hindi ka magsasakripisyo bilang leader, andun ka lang sa comfort zone mo, walang mangyayari. Either like it or not, the Spirit will not work. Bakit? Either siguro pag buot na ng Panginoon. Kasi nga, miracles happen pag may ginagawa tayo. Diba? Kaya talagang malaki yung punto ng yung leader. Kasi sa maling desisyon na lang leader, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindi, nagra-radiate ninyo, nagiging tamad, no, kanya-kanya, no, isave ko yung sarili ko. Meron pang iba nga eh. Anong pakialam ko? May kinakain naman ako pag mayaman naman ako. Ano, ganun ba yun? Ganun ba yung Christianity na tinatawag? Diba? Hindi po maganda yan. Tayo tinuringan na mga Kristiyano. Tayo tinuringan na tinuruan tayo, conversion na sa process na bawat ginagawa natin, dapat may katotohanan, may pagmamahal. Yung totoong pagmamahal, hindi lang para na i-appraise yung ating sarili, na ma-promote tayo. May promotion ba sa loob ng simbahan? Wala naman. Pero, nakikita siya. Diba? Napaka-bitter, no? But that's the reality, ah. Kasi gusto ko pong alam natin para na, okay, so alam ko na ngayon. So, hindi na ako matitinag. Hindi na ako doon, hindi na ako inosente doon. No, pag nangyari yon, hindi ako maging inactive. Kasi alam ko yung dapat kong gawin. Alam ko yung katotohanan. Alam ko kung paano i-counterattack to. Diba? At hindi ko na to gagawin. Magiging ano siya sa atin, warning. Kaya tinuturo eh. Kasi pag hindi siya tinuturo, bakit? So, hindi natin tuturo. Di po ba? So, ito po tayo, no, mga kapatid, no? Mga mahalagang scripture verse. Una, sa 1 Kings chapter 12 verse 7, kung ikaw ay magiging lingkod ng bayang ito sa araw na ito at paglilingkuran mo sila at sasagot ka sa kanila ng mabubuting salita, sila ay magiging iyong mga lingkod magpakailanman. Ito yung payo ng mga matatandang mga elder sa simbahan. Pero hindi pinakinggan ni Rehoboam. Sa Matthew chapter 20 verse 26 to 28. Datapwat ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Paano ba yun? Dakila ka pero maglilingkod ka. Nakikita ba natin ngayon sa panahon natin? Iilan lang. No, kasi dahil sa kultura. Minsan nga, no? Sa labas naman tayo ng no? Hindi naman sa simbahan, di ba? Nagsuspend ng milyon. Bakit sila nagsuspend ng milyon? Magkano lang naman yung sahod ng isang politiko, so, sa local area? Bakit sila nag-spend ng milyon para ibigay sa tao? Kasi sa mga projects, milyon-milyon eh. Yung sahod mo nga, 50,000 lang, pero yung project, milyon-milyon. Di po ba? Sahod mo, 100,000, pero milyon-milyon yung project. Kaya, sabi ng Panginoon, yung ibig sabihin, kung dapat ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay magiging lingkod sa inyo. Kaya marami ang binibenta yung kanilang kaluluwa para lang sa pera. At what matter of man, yung gagawin niya para maangkin niya muli yung kanyang espiritu, magre-repent. Ako'y masaya doon sa binanggit ng isang guru sa akin. Sabi niya, Brother Dave, bakit ka papasok sa politics? Kasi yung kaibigan ko, talaga yun yung goal niya. Sabi ko, to help. Sabi niya, pwede ka naman maglingkod kahit hindi ka sa politika. Handaan mo na pagtingin ko sa iyo, sabi niya sa akin, respeto. Nakapunta ako sa templo ninyo at nagustuhan ko. Hindi ko na yun, parang hindi ko pansin na yun pala yung kanyang pagtingin sa akin, no? Respeto. No, as sabi niya, I look at you as a spiritual leader, sabi niya. Hindi ako membro ninyo. Pero pag dyan kasi, either lalamunin ka ng sistema or mag-i-improve ka.
No, pero hindi lahat kasi may mga desisyon na, 'di ba? Pag hindi ka sang-ayon diyan, I will either mapupunta ka sa hindi magandang sitwasyon, 'di ba? Huwag ko nang ilaliman 'yon, pero ganun. So nakita natin, yung leader is naglilingkod, hindi pinaglilingkuran. Sa Mosiah chapter 2 verse 17, kapag kayo ay nasa paglilingkod ng iyong kapwa, ito, kayo ay nasa paglilingkod lamang sa inyong Diyos. Gawin natin to ha, ito yung parang gusto ko ibigyan ng diin. Gawin natin to sa paglilingkod sa missionary work. If nakasuot po tayo ng necktie, maglingkod tayo kahit na 24 hours, 24/7. Walang problema doon. Sana ba tayo yun? So yung ganitong statement po, na kapag tayo naglilingkod, sabi ko nga, maglingkod tayo sa simbahan. Walang problema yun, 24/7. Pero pag gagamitin natin doon na hindi tayo naka-missionary attire at hindi natin dala yung church, yung literal naglilingkod lang, hindi lahat ng tao, especially pag ginagawa mo to sa company, okay lang. Pag private, pwede ka pa rin na ma-exploit. May sabihin ma-exploit, magamit ba? No? Especially sa government, no? Pwede kanila, no? Especially sa malalaking mga involved yung malalaking organization, yun. So please be careful, especially sa mga return missionaries, na yung paglilingkod, alam mo yung ginagawa mo kasi may nakatingin yan na, magaling to mag-computer, magaling siyang magsalita, sige gamitin ko siya. Kasi we don't expect in return sa paglilingkod, di po ba? Tayo tinuruan na pag maglingkod tayo, we don't expect in return. Papalakpak sila. Sasabihin nila, tsamba. Gagamitin ko to para sa personal interest ko, para tumaas pa yung position ko. And you will left behind. And sino yung biblame mo? Kaya ngayon, nakikinig ka, alam mo na. No, okay lang yung paglilingkod, wala akong problema doon. Gamitin natin sa deserve ng mga individual. Not lang sa iilan na gamitin natin at sa ulit tatawanan tayo. Salamat dahil sa iyo. No, tumaas ako. Okay lang pag may pakialam sa iyo. Paano pag wala? Thank you lang yun. Thank you and goodbye. No? So, dito, matutunan natin kay Rehoboam, sana may pagkakataon siyang makinig, pero hindi niya ginawa. No, tinanggihan niya ang matalinong payo. Pinili niya ang kapangyarihan kaysa paglilingkod. Ito yung mga pagkakamali niya. Sabi nga sa Matthew chapter 20 verse 28, gaya ng anak ng tao na hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Pero hindi ito tinitingnan Especially sa labas. If merong problema sa loob ng simbahan, how much more sa labas ng simbahan? Hindi ito tinitingnan Kasi pag ako'y leader, talagang paglilingkuran. No? Yun yung mindset sa labas. So, ang pride ay nagdadala ng pagkahati. Dahil sa katigasan ng puso ni Rehoboam, nahati ang kaharian. Anong katangian ni Kristo ang kulang kay Rehoboam? Kababaang loob, pagmamahal, pakikinig, pagmamalasakit, 'di ba? Pag ito ay nagawa natin, kahit na 1 taon ka lang nag-serve ang leader ng simbahan, ma-appreciate mo 'yun. Kahit 2 taon, you don't need to serve 10 years. Kahit 2 taon lang. Pag pinuhos mo yung pagmamahal, pagmamalasakit, pakikinig, kababaang loob, Christ-like attributes, magiging meaningful yung paglilingkod ng isang tao bilang leader sa loob at sa labas ng simbahan. So dito na po, alam ko na binahagi ko po sa inyo totoo. Alam ko po na mahal tayo ng Diyos. Alam ko na hindi tayo perfecto, but we are striving to be one at intindihin din natin yung mga kapwa natin. No? Alam ko na binahagi ko to para ma-open yung mind natin, para ma-weigh natin. It works for you, then good. If it not works for you, then improvise natin. Kukunin natin yung mga magandang bagay. At para sa atin, hindi maganda yon, then throw it away. Pero maganda, natututo tayo araw-araw ng buhay natin. Alam ko na mahal tayo ng Diyos. Alam ko na sa araw na ito, He will give peace to us as we help other people, especially yung pamilya natin. All these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.